Naiiling na ipinikit ni Corinne ang mga mata. Ang bahaging yun ng nakaraan ang nagdulot sa kanya ng mga gabing hindi siya makatulog. Lagi na naroon sa kanyang pusong isiping ano kaya kung tinanggap niya ang pamamaalam nito. Siguro'y maganda sanang pakita niya sa akin kanina. Pero ibang-iba na siya ngayon. Sa kanya ipinikit ang mga mata at pilit na inalalang anyo ngayon ni Erwin. Nakatulugan na ng dalagang isiping yon. Ang laki naman ng placement fee. Sang kamay ko naman kukunin yun? Himutok na tanong ni Corinne sa kaibigang si Olga. Galing na sila sa recruitment agency na nasa Ermita na pinag-a-applyan nila bilang sales girl sa Hong Kong. Hay naku, kailangan mong maghagilap niyon. Imagine naman, 30,000 pesos isang buwan ang equivalent ng sweldo natin doon. Kumpara sa sahod natin sa bangko na 9,000 isang buwan. Abay malaki na yun. Ikaw rin, hindi ka makakaalis ng bansa at hindi matutupad ang pangarap mong makapagpatayo ng sariling negosyo sa hinaharap. Wika ni Olga habang tinatahak nilang daan patungo sa sasakyan ng jeep na pabuntong hininga ang dalaga. May kaunti nga akong naiipon. Hindi naman kasya yun sa hinihinging placement fee. Kung hihiram naman ako kay inay, baka lalong magtampo sa akin yun. Corinne, siguro naman ay maiintindihan ka pa rin ng nanay mo. Isa pa, para rin sa'yo ang pag-asenso ng sarili mo. Huwag na lang, mangungutang na lang siguro ako sa mga dati kong kaklase at kaibigan. Siguro naman, Corinne, hindi ba si Erwin yun? Putol ni Olga sa pagsasalita niya. Ha? Sukat sa pangalang narinig ay biglang naibang tibok ng pulso ng dalaga. Nasaan? Ayun nagmamaneho ng kotseng pula. Turo nito sa isang paparating na Honda Civic. Oo nga, bigla ay nahiling niya sana'y sumulyap man lang sa gawin nilang binata. Nakabili na pala siya ng sariling sasakyan. Ang gwapo niya ngayon bagay na bagay pa sa kanyang magmaneho ng kotse. Balita ko marami siyang naipon sa Amerika. Hindi kaya niya tayo napansin? Napatingin sa kanya si Olga. At ano naman kung napansin niya tayo? Baka niyaya tayong sumakay kung napansin niya. Uy, nag-iilusyon ng kaibigan ko. Tudyo ni Olga na may nahahalata sa kanya. Ha? Napalingon siya sa babae at namula ang pisngi nang mabasa sa mga labi nitong tila nanunuksong ngiti. Ikaw ha? Maruming isip mo. Nakalimutan mo na ba? Asar na asar ako sa mokong na nung araw pa lang. Pagkakaila ng dalaga. Noon yun, baka akala mo hindi ko napapansin ang makahulugang sulyap mo sa kanya kahapon. Sukad sa sinabi ni Olga ay nagdadabog na binalingan ni Corinne ang paglalakad. Bilisan mo na nga at mainit ang araw. Ayokong gabihin sa pag-uwi sa atin. Napapahagik-hik na sumunod sa kanyang babae. Kumustang nilakad niyo ni Olga kanina? Walang siglang tanong ni Aling Ingrid kay Corinne. Ayun ho, pabuntong hiningang naupo sa sofa ang dalaga. Kailangan ng 30,000 para sa placement fee. Natigilan ng matanda. Saan ka naman kukuha ng ganoong halaga? Nananan siyang tanong nito. May kaunti ho akong ipon. Mangungutang din ho ako sa mga kaibigan ko. Ipinahahalata niya sa ina ang kanyang determinasyon na matuloy sa pag-a-abroad. Bakit hindi mo nalang hiramin ang naitatabi ko? May natitira pa naman sa naiwan ng ama mo. At para sa inyong perang yon, inay. Isa pa ho, marami naman akong malalapitan. Tanggi ng dalaga sa ina, kahit alam niyang hindi yun totoo. Ang totoo ay nagsimula na siyang mangutang kanina sa isang dating kaklase na may kaya. Ngunit umuwi sila ni Olga na bigo. Bahala ka na nga. Kahit naman anong sabihin ko, hindi mo ako sinusunod. Nagdadabog na pumasok sa komedor si Aling Ingrid. Siya nga pala, galing kanina rito sina Anita at kasama si Erwin. Ho? Napatuwid ng upo si Corinne. Bakit daw ho? Magbubukas daw ng negosyo si Erwin at gustong kunin ang serbisyo mo bilang accountant. Tuluyang napatayo sa sopa ang dalaga at sumunod sa ina sa komedor. Bakit ho ako? Si Anita ang nagrekomenda sa'yo sa anak niya. Alam naman kasi niyang commerce graduate ka at accounting ang major mo. Tila tulalang naupo sa silya si Corinne. Ano ho ang sabi niyo sa kanila? Ang sabi ko hindi ko alam kung papayag ka. Bukod sa may trabaho ka sa bangko, nagbabala ka pang mag-abroad. Nagsimula nang magsandok ng kanin sa bandehadong matanda. Lihim na nakadama ng pangihinayang si Corinne.
Bakit parang gusto niyang idiyang magiging tauhan siya ni Erwin? Ano ho ang sabi ni Erwin? Wala lang. Kung hindi ka raw po pwede, maghahanap na lang sila ng iba. Lalong nakadama ng panghihinayang ang dalaga. Kung subukan ko ho kaya, ano? Matagal ko na namang balak mag-resign sa bangko. Bukod sa maliit ang sweldo ko, mabagal ang asenso dahil probinsya itong sa atin. Napasulyap sa kanyang matanda. Akala ko ba'y mag-a-abroad ka? Hindi naman ako siguradong makakautang ng pang-placement. Kung nahahalata ni Aling Ingrid ang pagiging inconsistent ng sinabi niya kanina na marami siyang mauutangan ng perang kailangan, hindi na marahil nito pinansin yun. Ang mahalaga sa matanda ngayon ay ang pag-asang hindi matutuloy sa paglayo ang dalaga. Abay, sige. Hayaan mo't bukas na bukas din ay sasadyain ko si Anita sa kanila at sasabihin kong nagbago na ang isip mo. Pagkaway bumalik na ang sigla ni Aling Ingrid at sabay silang naghapunan. Pagdilat pa lamang ng mga mata ni Corinne ng umagang yon ay naulinigan na niyang tila may kausap sa sala ang kanyang ina. Sa pag-aakalang ang labandera nilang si Aling Itang ang naroon dahil araw ng laban nito ay hindi na siya nag-abalang patungan ng roba ang suot na manipis na damit pantulog. Inay, nariyan na ho ba si Aling Itang at natigilan si Corinne sa paglabas sa pinto ng kanyang silid nang magtama ang mga mata nila ni Erwin na nakaupo sa sofa. Good morning. Bati nito na tila walang anumang humagot sa kanyang kabuuan ng paningin. Excuse me, namumulang mukhang napabalik siya sa loob ng kanyang silid at hindi malaman ang gagawin na nagpalakad-lakad. Dahil alam niyang manipis ang suot na damit at siguradong naaninag ni Erwin ang bahaging katawan na niyang nagmamalaki, hindi malaman kung lalabas pa uli sa silid niya o hindi na hanggang makaalis ito. Tila maya-maya ay naiiling na humarap si Corinne sa malaking salamin. Ano kaya ang itsura ko sa paningin niya? Napagmasdan kaya niya ang katawan ko? Tanong niya sa isip habang hinahapit sa katawan ng suot na pantulog. Napansin kaya niyang kahit bagong gising ay maganda pa rin ako? Sukat sa katanungang yun ay hindi napigilan ni Corinne ang mapangiti. Of course, alam niyang kahit bagong gising ay maganda siya. Hindi magsisinungaling ang kaharap na salamin. Ngunit bakit tila wala siyang nabasang emosyon sa mga mata ni Erwin kanina? Corinne, bilisan mo at may sasabihin daw sa'yo si Erwin. Malakas na tawag ni Aling Ingrid sa anak. Oho, natataranta siya sa paghahagilap sa suklay at roba. Pasensya ka na ha, tanghali na ako nagising. Pilit ni Corinne na ngumiti nang humarap siya kay Erwin. It's okay. Anyway, talaga namang napakaaga ko. Formal lang mukhang wika ng binata. Nakakailang pala pag hindi niya pinagsusupladahan ng kababata. Napasyal ka. Gayon pa man ay pinilit niyang maging kasywal. Oo. Nasabi na raw sa'yo ng inay mo na gusto kitang kunin na accountant para sa itatayo kong bagong negosyo. Oo, pero hindi pa naman ako pasado sa board. It's okay. Anyway, alam ko naman na matalino ka. Isa pa 3 naman kayo na kukunin kong office personnel. Ano bang negosyong bubuksan mo? Tanong ni Corinne na pilit pinatatatagan tinig. Ngayong mapagmasdan niya ng malapitan ng gwapong mukha nito. Minsan pang bumilis ang tibok ng kanyang pulso. Bagay na bagay sa kanyang slacks at polo. Kagalang-galang na siyang tingnan ngayon. Sa loob-loob ng dalaga habang tila wala sa loob na nakatitig sa mukha nito. Restaurant and catering business ang gusto ko sanang itayo. Nakakita na ako ng magandang lugar sa Maynila at nakausap ko ng may-ari ng pwesto. Siyempre, maliit lang muna sa umpisa. Kalaunan na ilalaki rin yun. Sooner or later, balak kong magtayo ng hotel kapag may sapat ng puhunan. Gustong malula ni Corinne sa pangarap ni Erwin. Malaki rin ang kakailanganin mong puhunan doon, hindi ba? Of course, but I'm willing to invest. Anyway, kahit naman noong nasa Amerika ako, hindi ako natakot mamuhunan. Actually, may iniwan akong business doon na pinapamahalaan ng business partner kong si Catherine. Bagamat nakadama ng lihim na paghanga si Corinne sa nakitang determinasyon sa binata, hindi rin nakaligtas sa pandinig niya na babae ang business partner nito. Pilipina rin siya? Yeah, at siguro sa mga darating na buwan ay uuwi siya rito para mag-report sa akin kung ano nang nangyari sa business namin na fast food chain doon. She's good in business. Maraming gimmick na alam kaya nag-click sa mga Pilipino roon ang fast food namin. Napatangu-tangu ang dalaga. Bagamat hindi maipaliwanag ang nadarama niyang kaba sa dibdib. Maliban kaya sa pagiging business partner,
Ano pa kayang relasyon nila ni Erwin? Ngunit sinarili na lamang niyang isipin yon. O paano? Sa akin ka na magtatrabaho? Untag nito sa kanya. Baka... Corinne, give yourself a chance. Kapag nag-click itong business ko, natural na kasama ka sa kredito. Hindi lang accountant ang gagampanan mo roon. Tuturuan din kita mag-manage ng restaurant. And of course, titiyakin kong well compensated ka. Sa malas ay hindi nito bibigyan ng pagkakataon si Corinne na tumanggi. Sige. At bago pa niya napigil na isagot na niya yon. I think I need another challenges in life. Isa pa, nakakaboring na rin naman magtrabaho rito sa probinsya. Paanong balak mong pag-a-abroad? Natigilan si Corinne. Alam pala ni Erwin na balak niyang mag-abroad. Hindi pa naman siguro yun dahil wala pa akong pang-placement. Anyway, kaya ko lang naman naisipan yon ay para maibang mundo ko. Good. Formal lang mukhang wika ni Erwin. At kung magsa-sales girl ka lang sa Hong Kong, dito ka na lang sa Pilipinas. Hindi pa pababa ang ranggo mo. Lihim na sumama ang pakiramdam ng dalaga sa pakiramdam na minamata nitong trabahong balak niyang applyan sa Hong Kong. Gayunpaman pinilit na lamang niyang huwag pansinin yon. Pwedeng magtanong? Sa halip ay tanong niya. Sure. Bakit akong napili mong isama sa pagtatayo mo ng business? As far as I remembered, hindi naging magandang paghihiwalay natin noong araw. Kinalimutan ko na yon, Corinne. Itinuring kong bahagi lang yun ng aking kabataan. At sana'y wala na rin yun sa'yo. Wika ni Erwin. Ha? Tila pa nagising sa pagkakaidlip ang dalaga na nabalik sa kasalukuyan. Siguro naman ay hindi ka na ganoon kasuplada ngayon. Formal pa rin ang mukha ni Erwin. Oo naman. Tugon niyang lalong nakadama ng pagkailang. Good. Anyway, I think I have to go. Tumayo na ang binata. Kapag nasettle ko ng pwesto sa Maynila ay pasasabihan na lamang kita kung kailan ka magsisimula sa opisina ko. Sige. Nang humakbang na patungo sa pinto si Erwin, nakadama ng pagtutulan dalaga. Hindi pa niya gustong mawala sa kanyang paningin ng kababata. Tinanggap mo? Oo. Ay gaga. Bulalas ni Olga. At paano nang balak nating mag-abroad? Saka na lang muna. Tugon ni Corinne. Anyway, ang gusto ko lang naman ay bagong experience sa pagtatrabaho. Naisip ko rin kasi tama si Inay. Mahirap mag-ibang bansa kung pagpapaalila sa mga banyaga ang gagawin ko. Corinne, hindi naman tayo magdi-DH sa Hong Kong ah. Sales girl lang ina-applyan natin doon. Yun na rin yun. Katulong sa pagtitinda ng mga Hong Kong. Anyway, maganda na rin kay Erwin ako magtrabaho. At least ay bagong experience. Hindi pa kami magkakalayo ng inay ko. Ay ewan. If I know, bigla mo sigurong na-realize na in love ka kay Erwin at nag-iilusyon ka na baka mapansin ka niya kapag siyang naging boss mo. Olga? O wag kang magagalit. Sinasabi ko lang ang naiisip ko dahil sa mga nakikita ko. Nahabol niya ng kurutang kaibigan. Kahit sa sarili, hindi niya maamin na nagkakaroon na siya ng puso kay Erwin. Magandang dalawang palapag na gusaling na upahan ni Erwin. Ang unang palapag na may kaluwagan din ng espasyo ay ipinarenovate ng binata bilang first-class restaurant. At sa ikalawang palapag ay naglagay ito ng 3 kwarto bilang opisina. Nasa bahagi iyon ng pusod ng Makati. At sa unang tingin pa lang ay mahihinuhan ng makikilala agad ang naturang restaurant. Ang sosyal naman ng opisina mo. Wika ni Olga na dumalaw kay Corinne sa unang araw ng pagtatrabaho niya sa bagong tayong restaurant ni Erwin. Carpeted na ang sahig. Aircon pa at puro salamin ang dingding. Gusto ni Erwin ay class ang maging dating sa customer nitong restaurant. Bukod naman kasi sa mga mayayaman at class na mga empleyado ang prospective customer niya, narito kami sa lugar kung saan marami talagang taong dumadayo. Kamusta naman ang unang araw mo rito? Hindi ka ba naninibago? Natigilan ng dalaga. Well, naninibago syempre pero sanayan lang yon, hindi ba? Iniiwas niyang tingin dito. Sa bagay. Miss Alcala, proceed to my office. May mga papeles akong ipapabasa sa'yo. Putol ni Erwin sa iba pang sasabihin ni Olga. Isang warning knock lang ang ginawa nito bago itinulak ang pinto. Bahagya itong naudlot nang makitang naroon ng babae. Hi! Bati ni Olga sa binata. Maotoridad ang dating ni Erwin sa suot nitong slack na pantalon at long sleeve kaya nakadama ng pagkailang ang babae. What are you doing here, Olga?
Tila galit na tanong ng lalaki. Nagkatinginan ng dalawang dalaga. Ha? Dinadalaw ko lang ang kaibigan ko sa bago niyang trabaho. Galing kasi ako sa ina-applyan kong recruitment agency. I'm sorry to disturb you too, but since this is her first day sa trabaho, hindi ko gustong maistorbo ako sa pagbe-briefing sa kanya. Si Corinne ang napahiya sa hindi direktang pagtataboy ni Erwin sa kanyang kaibigan. Iyon ang hindi niya agad nasabi kay Olga. Ibang-ibang Erwin ang sumalubong sa kanya kaninang umaga nang pumasok siya sa opisinang yon. Kung formal ito noong inaalok siya ng trabaho, lalo kanina na tila nais ipahalata sa kanya na ang magiging relasyon lang nila ay amo at tauhan lang. Kung gayon ay aalis na ako. Wika ni Olga na agad na humakbang patungo sa pinto. Good day, Olga. Just follow me to my office, Miss Alcala. Iyon lang at tumalikod na rin si Erwin pabalik sa opisina nito. Nang mapag-isa si Corinne, nakadama siya ng pagre-rebelde. Kahit sa bangko na pinapasukan niya sa kanilang probinsya, hindi siya nakaranas ng ganoong klaseng treatment sa manager nila. Grabe! Tili ni Olga nang umuwi si Corinne ng gabing yon. Hindi na nga siya tarantado ngayon, saksakan naman na suplado at arugante. Olga, baka naman talagang ganoon lang siya makitungo sa mga tauhan niya. Remember, galing siya sa Amerika kung saan laging on the go ang mga tao. Pagtatanggol ni Corinne sa binata. Kahit na, pareho niya tayong kababata eh. Yun man lang sana naisip niya. Pasensya ka na. Alam mo, kung ako sa'yo magre-resign na agad ako kahit unang araw ko pa lang sa trabaho, itutuloy ko na lang ang bala kong mag-abroad. Abay kung makakaipon tayo ng puhunan in 2 years, pwede na rin tayo magtayo ng restaurant ah. Ikaw naman, grabe ka sa payo. Napailing si Olga. Alam mo, ang laki ng ipinagbago mo sa pakikitungo sa kanya. Kung noong araw ay ikaw ang nagsusuplada sa kanya, abay ngayon ay ikaw naman ang pinagsusupladuhan niya. Ano bang nangyayari sa'yo? Don't tell me na totoong na-inlove ka na sa kanya. Olga, ano ka ba? Baka mamaya marinig ka ng inay. Saway niya rito. Bakit? Totoo naman ah. Gusto ko ang trabaho ko sa opisina niya. That's all. Bahala ka na nga. Masaya si Corinne sa bago niyang trabaho. Yun ang gustong paniwalaan ng dalaga. Gayun pa man, paano niya kukumbinsihin ang sarili na gayon nga? Samantalang sa loob ng may 2 linggong pamamasukan kay Erwin, hanggang ngayon ay hindi pa niya nakikita ang ngiti sa mga labi nito. Pakidala sa opisina kong weekly report, Miss Alcala. Formal na formal ang mukhang wika ni Erwin nang saglit na pumasok sa kanyang opisina. Yes, sir. Tugon ng dalaga nang tumalikod na ito at lumabas na pabuntong hininga siya. Miss na niyang Erwin nakabuskahan noong araw. Hop in. Ha? Nagulat pa si Corinne nang huminto sa tapat niya ang kotse ni Erwin. Pauwi ka na rin sa San Ignacio, hindi ba? Formal lang mukhang tanong ng binata. Oo. Good. Bukod sa makakamenos ka na sa pamasahe, hindi ka pa mahihirapang sumakay. Pagkawika na yun ay binuksan ni Erwin ang pinto sa gawin ng passenger seat. Hindi malaman ni Corinne kung matutuwa o maiinis. Inaalok siya ni Erwin na sumakay at hindi siya binigyan ng pagkakataong pumayag o tumanggi. It's getting late. Baka masyado tayong gabihin sa daan. Untag nito sa saglit niyang pagkatulala, otomatikong napasakay sa bukas na pinto ang dalaga. Nang lumapat pa sarang pinto ng kotse, nalanghap niyang mabangong men's cologne at aftershave na gamit ng binata. Pinigil ng dalaga ang urge na mapadikit dahil sa suwabing amoy na nanunuot sa kanyang ilong. Lalaking dating niyon sa kanya at sa isang saglit ay tila gusto niyang mangarap. Corinne! Ha? Tila siya nagising sa saglit na pagkaidlip. May sinasabi ka ba? Napailing si Erwin. Ang sabi ko, araw-araw na kitang isasabay sa pagpasok at pag-uwi. Total iisa naman ang pupuntaan natin. Hindi ba? Hindi ba nakakahiya yun? Of course not. Napakalayo ng San Ignacio kung araw-araw kang magbabiyahe sa bus. Isa pa, napaka-inconsiderate ko namang amo kung hindi kita isasabay. Ang bala ko sana'y mag-board dito sa Maynila. Kawawa naman ang inay mo kung lingguhan na magiging uwi mo. Ako nga, nangako kay mama na kahit 2 oras ng biyahe mula rito hanggang San Ignacio ay uuwi araw-araw. Pero, basta mula sa araw na to, sa akin ka sasabay sa pagpasok. Pormalang muka at pinalang salita ni Erwin. Ikaw ang bahala. Pinigil ni Corinne ang sarili sa pag-iilusyon na kaya siya inaalok ng ganoon ni Erwin ay dahil may espesyal itong pagtingin sa kanya. Corinne, nariyan na si Erwin! Tawag ni Aling Ingrid sa dalaga. Nariyan na ho! Nagmamadaling lumabas ng kwarto si Corinne, bit-bit ang shoulder bag habang hindi pa naisasara ang zipper ng kanyang bestida. Inay, pakisara nga ho ang zipper ko.
Kung bakit naman kasi ang aga-aga mong nagising ay tinanghali ka pa rin. Sabi ko na kaninang baka dumaan na si Erwin, hindi ka pa rin nakinig. Litanya ni Aling Ingrid habang isinasarang zipper ng damit niya. Hindi ko kasi mapagpasyahan kung aling bestida ang isusuot. Baka kasi mapintasan ni Erwin ang ayos ko. Nakakahiya, nagmamadali naman. Pag-uway humakbang na siya patungo sa pinto. Teka, hindi ka ba iinuman lang ng kape? Huwag na ho, baka mainip si Erwin. Naiiling at nangingiting tinanaw ni Aling Ingrid ang anak na dalaga. Sa puso't isip nito ay naroon ang pag-asam na may mabuong magandang pagtitinginan sa pagitan ni Corinne at Erwin. Botong matanda sa anak ng kaibigan nito para makatuluyan ni Corinne.